na. Hello. Ulitin natin. Hi everyone! Pakilala mo naman ako. Ulit, 1, 2, 3, go. Hello po mga nurses dyan sa Philippines at mga international nurses. Kamusta po kayo? Magandang araw po. Ako po si Nurse Jep at nandito po ako sa United Kingdom. Ang purpose po ng video natin ngayon ay tatalakayin po natin yung IOM experience namin mag-asawa na nandito sa UK at ang UK TB screening for Philippine nurses. So kaming dalawa po ni Mrs. meron po kaming magkaibang experiences sa aming UK TB screening. Yung akin po kasi ay dire-diretso po yung sa akin na process. Yung kanya, meron po siyang marking sa lungs. So, nag-undergo po siya ng additional processes. But eventually, na-issuehan din po naman siya ng IOM certificate. So, ang target po ng video natin na to, target audience, ay yung mga Philippine nurses at papuntang UK or sa mga bansa na nangailangan ng IOM or TB screening and mga family or dependents po nila. Ano nga po ba yung IOM? Yung IOM po is a migration organization. Ang meaning po niya is International Organization for Migration. Sila po yung nakikipag-partner sa government para sa migration process, development, sa facilitation, sa regulation, tsaka sa forced migration. Yun po yung pinaka-function ng IOM. Isa po dun yung tuberculosis screening. Mahalaga po yung ginagawa nilang screening na to kasi sa pamamagitan ng pag-screen nila, it is aimed to prevent occurrences or entrance of tuberculosis patients sa mga bansa nila. Particularly sa mga first world countries, katulad po ng Canada, ng United Kingdom, so on and so forth. So, noong 1700s, mga konting history po tayo, mga 1700s po, meron po kasi yung tinatawag na White Plague. At winipe out po niya yung portion ng population. Kaya ganun po katindi yung effect ng tuberculosis. Kahit naman po sa Pilipinas, alam natin na malala ang sitwasyon dati, pero ngayon preventable na siya and curable. And not until the discovery of antibiotics na na-manage na natin o ng bansang Europe, yung plague ng tuberculosis. So, ang pinaka-aim po ng IOM, kaya nila ginawa tong screening na to is to prevent the entry of people suspected or having tuberculosis. At it may sound harsh or discriminatory sa tatak or sa pangalan ng IOM, pero hindi po sila ganun. Meron na po silang pina-follow na specific guidelines para po maging safe ang community nila. Hindi siya harsh, hindi siya discriminatory, kundi unfavorable po siya sa atin. Especially sa ating mga Filipino nurses na ang haba-haba na ng time na ginugol natin lahat ng preparation, lahat ng mga sleepless nights, lahat ng mga documents na pinrepare natin. At pagdating natin dun sa IOM office, sabihan tayo na hindi po pwede kasi may sabit tayo sa tuberculosis screening. So, masakit siya at medyo unfavorable nga yung situation. Pero, ano po siya, preventable and curable naman po yung TB. At sa video na to, ibibigay namin yung experiences namin, i-share namin kung ano nang pagdaanan namin. At saka yung mga guidelines na kailangan nilang sundin. So yung tuberculosis screening po sa UK ay may bayad. So 3,600 per person po siya pag 11 years old and above. Pagka 11 years old and below, 600 pesos naman per person or per child.
Ang mga major requirements ay sponsor details. Iga-guide po kayo ng inyong agency po dito. At yung sa pag-file po natin ng IOM is meron po akong pinost na video before, which is nakikita nyo sa screen nyo ngayon. Yun po yung IOM test. Gagawin po natin yung IOM test right after go signal po ng agency or after nyo pagpasa ng CBT. Huwag po kayong basta-basta mag-take ng IOM agad-agad without the go signal from agency. Kasi po sila po yung nag-estimate kung gaano katagal or gaano kabilis yung process ng visa. Ina-estimate po nila yan for the reason na nag-expire po yung IOM certificate within 6 months from the date of issuance. So, kailangan in touch po kayo lagi, touch base kayo lagi sa agency. And of course, dapat pasado na kayo sa CBT exam. So, ito po yung stage na pwede na kayo mag-process ng IOM. Major requirements. So, meron tayong sponsor details. Meron din po tayong passport. Pinakamahalaga, passport, identity, and additional ID. Additional ID which is issued by the government. So, isang passport tsaka isang government ID. Pwede po yung PRC card ninyo or pwede po yung driving license or SSS ID. And then, sa mga pregnant women, meron po siyang special condition din. So, lahat po ng mga information na yun, nandun po yun sa IOM website. Meron po akong short interview sa aking pinakamamahal na misis, si Michelle Mendez Gloria. So, interviewin po natin siya at i-share po niya yung kanyang na-experience sa IOM. Sa akin naman po, after ako ma-contact ng agency ko, sinabihan na ako ng go signal, pwede na mag-IOM. Pumunta ako doon, submission of documents, chest x-ray, and awa ng Diyos, okay naman po yung result. Wala namang sabit. So, inisyuhan po na lang ako kaagad ng IOM certificate. At ito po yung certificate ko. And i-glimpse ko lang siya kasi hindi pwede ipakita yung lahat ng details. Yan. Tapos yun nga, in-issue siya noong April 2021. Expiry niya October 2021. So, exactly 6 months from date of issue. Ang kailangan lang nito ay dapat may remark or dapat nakalagay na no evidence of active pulmonary tuberculosis. So, may X mark po doon. Ibig sabihin, normal po yung chest x-ray and no evidence of TB. Standby po kayo para sa interview ni Mrs. Hi everyone! Hello po! Ito po yung Mrs. ko, si Michelle Gloria. And ito na po yung interview natin about sa experience niya at experience namin sa IOM. Okay, go! Sige. Paano ka naghanda sa IOM? Naghanda ako una, inasikaso ko yung mga documents. So, dinala ko na dun yung appointment na prepare ng husband ko galing sa agency nila. Dun kasi sa appointment, dapat ako lang. Kung sino lang kasi yung nasa appointment, siya lang talaga yung papapasukin. So, mahigpit sila sa ganun. So, i-take note nyo po na kapag meron kayong appointment sa IOM, hindi po kayo pwedeng magsama sa loob. Pwedeng mag-antay siya sa labas or kayo na lang po mag-isang pumunta dun sa office. And then next is, dali nyo yung mga kailangan na para sa appointment nyo na naka-schedule ko on that day, and dapat po hindi po kayo malate kasi strict din sila pagdating sa time. So, pwedeng by schedule kasi bawat tao may mga schedule po kung anong oras po yung x-ray nyo. So, ang next po bukod sa yung appointment ko na galing sa agency, next is dahil alam ko na po kasi na merong spot yung lungs ko. So, nagdala na rin ako ng clearance ko galing sa pulmo ko. Although hindi naman required dahil meron naman silang x-ray, may mga doctors naman sila na mag-check. Still, prepare ko pa rin po yung sarili ko doon. And ina-expect ko na talaga na pwedeng mapunta ako doon sa second process nila.
So, ayun yung dinala ko. Appointment letter ko, and then yung clearance ko galing sa pulmo. Thank you. Okay. Ano naman yung mga proseso na pinagdaanan mo at saka yung ikwento mo yung na-experience mo doon sa loob? Okay. So, sa akin, since na alam ko na pwedeng dadaan ako dun sa second process, so, hindi na ako masyadong kinabahan. Pero alam ko yung iba sa inyo na yung hindi ina-expect yung result, kakabahan sila. So, ang una niyan kasi kapag normal naman yung nakita nila sa x-ray mo, so hanggang doon ka lang sa first process. 1 day lang siya, and then pagka x-ray mo, after mga ilang minutes, makukuha mo na kagad yung certificate mo. Yun yung akin. Which is yung katulad na sa'yo. So, sa akin, yung mga nakasabay ko, nakuha na nila kagad yung certificate nila. So, naisip ko na yung sa akin, talagang magkakaroon ng extra screening. So, nung tinawag na ako, yun nga, in-explain na sa akin ng doctor na ganito nga. Maayos naman yung pag-explain nila. May spot yung lungs. Oo, na mayroong spot yung lungs ko. And sinabi ko naman na ready naman ako sa second process kasi alam ko naman yun. And then, pinakita ko na sa kanya yung clearance ko galing sa pulmo. And then, maayos naman yung way ng pag-explain nila. Alam kasi nila na negative kasi yung sasabihin nila sa'yo. Pero maayos naman yung pagkakasabi nila. Professional. So, professional naman sila, yes. Ayun nga, after nun, ang magiging second process po nun is yung sputum test. Yung sputum test po na yun is, schedule ka kagad nila dun sa pinaka maaga na schedule. So, 3 araw po yun na sunod-sunod, and puro umaga po siya. And then, magbibigay sila sa iyo ng mga dapat mong gawin, kung ano yung mga bawal, and then, susundin mo lang yun kasi kailangan din malaman mo sa sarili mo kung talagang meron bang TB na bacteria dyan sa lungs mo. So, ayun siya. I-share mo naman yung na-experience mo, yung nasaksihan mo doon, yung isa sa mga candidates. Sa totoo lang, huwag kayo masyadong ma-down kasi ang pinakapangit lang naman na part doon, if ever na meron silang nakitang spot sa lungs mo, is yung time, yung waiting time. Pero after nun, at least malalaman mo rin kung negative ka or positive ka. And most of the people naman din na nakasabay ko dun sa sputum test, alam ko negative din sila eh. Kasi syempre kung ang tao gustong mag-abroad, I'm sure na inaalagaan nyo rin naman yung health nyo. So, it doesn't mean na meron kang spot sa bag. Ibig sabihin meron ka ng TB. So, ang pangit lang na part dun is yung mag-aantay lang kayo sa certificate nyo, which is almost 3 months nyo matatanggap. So, ayun yun. Okay. Thank you very much. Ano yung mga payo mo sa mga candidates or mga applicants na papuntang ibang bansa na may katulad ng case sa'yo? Yung sa mga katulad ko, mga dependents, or sa mga gustong mag-work at meron silang spot, huwag ko yung mawala ng pag-asa kasi hindi lang naman ako yung meron na nakaalis na sa Pilipinas. Hindi lang ako yung merong spot sa Baga. Kasi ang dahilan lang naman na nag-extra screening sila is para lang magkaroon ng protection kasi alam naman natin kung gaano kadelikado yung TB kapag hindi siya naagapan. Pero curable naman din yung TB. So, hindi naman siya, kung maaga rin naman natin malalaman siya, nagagamot naman siya. And, yung magkakaroon pa rin, meron pa rin pag-asa na makaalis. So, isa ako sa mga buhay na patotoo na nakaalis din naman ako. And meron pa akong iba doon na nakasabay. Meron palang friend yung husband ko na ganun siya, nurse din siya, meron siyang spot, pero nakaalis din siya at nag-work na siya dito sa UK. Nauna pa nga siya sa amin eh. So, ayun. That's all. Thank you very much, Pampa. Thank you very much for time. You're welcome. Thank you po sa panonood ng aming short interview sa aking misis at ang kanyang experience sa IOM. Just to summarize po yung ating video today, natakil po natin yung IOM, yung experiences namin, yung process niya, mga fees and mga requirements. Mga last bits na lang po. Yung clinic na affiliated ng IOM is called Manila Health Center. At ang location po niya ay nasa Makati. Yung po siya sa likod ng BDO, yung malaking bangko ng BDO. Sa may
Trafalgar Building. Tapos, yun nga, sabi ni Mrs. kanina, dapat yung appointment mo, kung how many persons yung nasa appointment, yun lang yung allowed na papasok inside the facility. Tapos, on time. Bawal po yung tambay doon. Bawal po yung sobrang aga. At lalong bawal po yung sobrang late. So, dapat kung appointment nyo ay 9 a.m., 8:55, andun na kayo sa guard at papapasukin kayo ng guard. Hindi po pwedeng 15 minutes, 30 minutes before. Hindi. Dapat on time or at least 5 minutes before. Yun lang po. Tapos yung takeaway natin dito is just stay positive at wag po mawalan ng pag-asa. Isipin po natin yung mga pinagdaanan natin, mga processes, yung mga sacrifices na ginugol nyo. At wag po kayong basta-bastang sumuko. Yung lahat kasi ng i-deploy ng mga nurses ay dapat fit and healthy. So, yun. Basta po fit and healthy kayo, basta po have confidence na wala kayong tuberculosis. At kung meron mang mga spots, basta alam mo yung process at alam mo yung i-expect, may advantage po kayo. Yun po. God bless and stay strong! Thank you very much. Thank you.